Nakakapagod talaga mag-dispatcher. Hirap ng buhay ni Aling Rose. Tapos 28, 25. Bali naka 28, 25 po ako ngayong maghapong ito. Ang hirap talagang kumita. Bibigay ko ito kay Aling Rose. Hindi pa kami naggagabihan ni na Aling Rose at ng kanyang pamilya. Ngayon pa lang kami naghahanda ng aming kakainin. Habang hinahanda nila ang mga pinggan at kobyertos, ako'y nagluto ng corned beef at noodles sa kanilang munting lutuan. Habang kami ay kumakain, nadama ko ang pag-aaruga ni Aling Rose sa kanyang mga anak. Pagkatapos po namin kumain at nagkwentuhan, ito po, tutulog na po kami ni Aling Rose. Medyo nauna na po si Aling Rose matulog, kaya susunod na rin po akong matulog. 12:30 na po ng madaling araw ngayon. Kaya ito, tutulog na. Pagod sa trabaho. Hirap. Bakas kay Aling Rose ang pagod sa maghapon niyang pagdidispatcher at oras na para kami ang magpahinga. Makaraan ng ilang minuto, agad nang nakatulog si Aling Rose kapiling ang kanyang mga anak. Kung saan ang kanilang tulugan, ayun rin ang nagsisilbing hapagkainan nila. Sa sobrang dami kong nakain, hindi ko na napigilang gumamit ng kanilang kasilyas. Ito po yung kubeta ni na Aling Rose. Masigit po dito. Dito mo ng tubig, galing dito, tapos ito po yung sabon. Sige po. Sa muling pagsikat ng araw, si Aling Rose ang bumungad sa aking paningin at ang kanyang mga anak ay nag-aalmusal. Isa sa mga ampon ni Aling Rose na si Joelito ay may dalang pandesal para sa aming almusal. Ako ay nag-almusal kasama ang mga bata, madalas 20 pisong pandesal at 6 na pisong kape ang kanilang pinagsasaluhan. Pagkatapos kong kumain, ako ay nagsipilyo sa kanilang labahan. Ilan taon na po kayo nakatira dito? Kami? Opo. Dito 4 na taon. 4 na taon? Bali, dati po saan po kayo nakatira? Doon sa looban. Bakit po sa dinami-dami ng tirahan, dito po nyo napili? Kasi wala na kami panguwi. Yung mga anak nyo po, nag-aaral po ba sila? Isa na lang nag-aaral ko nga. Yung pumasok ko. Pumasok kanina sa Mabini. Saan po palang probinsya nyo? Kami kang Baliwag, Bulacan. Noong naglayas ako. Kasi noong naluloko ko sa artista. Yun. Naglayas ako sa amin. Paano pong naloloko sa artista? Parati ako nasa Broadcast City. Quezon City. Yung VIP ang labas. Parati ako nandun, araw-araw. Ay ngayon, naisipan ko, parang yung doon na lang pirmi sa artista. Kung gusto ko maging katulong ng artista. Ay kaso, mapatwad naman ako rin sa Quiapo. Makapag-isawa ako. Ilang taon po kayo nung nag-asawa kayo? Ako 18. Kung naibabalik po yung nakaraan nyo, ano pong pipiliin nyo? Tumira po dito sa Quiapo o sa probinsya po? Mas gusto ko sa probinsya kasi doon saka mga bata rin matututo silang gumalang. Dito sa Quiapo wala eh. Lahat na nandito, droga. Lahat ng ano nandito na. Kaya yung mga bata rito hindi dito. Ano nga pala pong relihiyon nyo? Katolik. Sumisimba ba rin po kayo? Sumisimba ako, minsan yan, paglinggo. Dahil kahapon daw ng pagsimba. Dahil ang dami kong trabaho sa bahay. Pag sumisimba ho kayo, ano ho yung pinapanalangin nyo sa Diyos?
Eh, tulangin ko na lang na umaba pa buhay ko, masikaso ko yung mga anak ko. Kaya yung makita ko silang nasa maganda. Nahihirapan ba po kayo sa buhay niyo? Sobra sa hirap. Kung makakausap niyo po ang Panginoon, ano po yung sasabihin niyo po sa Kanya? Na Siyempre, sasabihin ko sa kanya na sana umaba pa buhay ko para yung mga anak ko maiyayos sa maganda. hindi ba po kayo nagsisisi sa mga nangyayari? Hindi naman kasi nandiyan na yan eh. Magsising man ako huli na eh. Yung mga anak niyo po, ano pong pangarap niyo po sa kanila? Wala na akong malamang pangarap kasi may asawa na yung dalawang anak ko eh. Ngayon yung anak ko na lang maliliit. Wala pa ako alam kung na ibubuhay. Ang buhay ay tulad ng agos ng tubig sa ilog Quiapo. Hindi natin alam kung saan patutungo. Minsan walang direksyon. Minsan kahit sa kaliit-liit ang awang sa pagitan ng mga bato'y pinapasok upang magpatuloy lamang sa pagdaloy. Ngunit sa kabila ng lahat, wala pa rin kasiguraduhan kung ano man ang kahihinatnan. Ang mga basurang naipon dito sa ilog ay siyang nagiging sagabal sa pagdaloy ng tubig. Tulad sa buhay natin, sa kabila ng mga problemang kinakaharap, nananaig pa rin ang pag-asang matupad ang mga pangarap. Naghihintay pa rin, umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking hinihintay. Sadya kaya ang buhay sa mundo